Hot topic pa rin ngayon ang pagtitinda sa kalsada. Sa araw-araw siguro nating buhay, madalas tayong maka-encounter nito kahit saan tayo pumunta. Ang tanong, ano-ano nga ba ang pwede at bawal pagdating sa pagtitinda? At ano rin ba ang sinasabi ng batas tungkol dito? Ask me, ask Attorney Gabby. Attorney, may kanya-kanyang paraan ng mga nagtitinda para makabenta. Pero may sinasabi po ba ang batas tungkol halimbawa sa pagsusuot ng uniforme o ibang kasuotan para mas makabenta? Well, gusto ko sanang sabihin na ito ay isang kaso ng estafa. Madalas nating sinasabi na ayaw natin ang panloloko, lalo na kung sinadya ang paggamit ng uniforme para makakuha ng simpatya para makabenta. Pero nasabi na rin natin na pagdating sa mga krimen, ang bawat krimen ay may kanya-kanyang elemento na kapag hindi kompleto ay hindi ito magiging kaso. Halimbawa sa krimen ng estafa, ang mga elemento nito ay una, may panloloko o panlinlang na kunwari ay may qualification. Halimbawa ay isang menor de edad na estudyante na nangangailangan ng pantustos. Pangalawa, na ginamit ang panloloko para ito ay makabenta. Pangatlo, ang dahilan kung bakit bumili ang biktima ay dahil sa pagkukunwari na yan. At pang-apat ay may damage dapat sa biktima. Ang problema ay kung hindi kasama ang pang-apat na elemento ng damage. Baka walang damage dahil kahit ayaw natin na may konting panlilinlang at panloloko, walang damage dahil nakuha naman niya ang equivalent ng kanyang pera. So baka magkaroon ng depensa at wala ngang krimen ng estafa. Pero meron ding posibleng kaso ukol sa maling paggamit ng uniforme kung hindi ka naman talaga miyembro ng grupo na nagsusuot ng uniforme na yan. Sa ilalim ng Article 179 ng Revised Penal Code, merong krimen na ang tawag ay illegal use of uniforms and insignia. Actually, parang natin usually iniisip ito ay yung military uniform o sa armed forces. Dahil dito, pinaparusahan ang public at maling paggamit ng uniforme kung ikaw ay hindi naman talaga kasama sa grupo nito. Kaya sa isang kaso na nadesisyonan ng Court of Appeals, yung isang babaeng gumamit naman ng uniforme o abito ng isang kongregasyon ng mga madre at nanghihingi ng limos para sa mga ulila ng kongregasyon, nakaabot ito kay Mother Superior ng kongregasyon na yan at nangasabi nga niya na unang-una yung kongregasyon nila, wala silang inaalaga ang mga ulila at pangalawa, hindi rin sila humihingi ng limos. Sabi ng korte, ang pagsuot ng uniform or abito na ito, kahit na hindi eksakto ay maaaring maging kaso sa ilalim nga ng Article 179 ng Revised Penal Code. Ano naman po ang sinasabi ng batas sa mga menor de edad na nagtitinda sa kalsada? Well, sa ilalim nga ng ating mga batas, ang rule dapat inaalagaan natin ang mga anak at hindi sila dapat nagtitinda o namamalimos sa mga kalye, lalo na kung sila ay sa murang edad na may threat ang pagtitinda na to sa kanilang health at kanilang safety. Dapat din ay nag-aaral sila whether grade school or high school man at dapat sinisigurado ng mga magulang nila. At pag napabayaan yan ng mga bata, yung mga batang yan ng kanilang mga magulang, ang pagpapabayaan na yan ay pwedeng kaso ng child abuse. At sa ilalim ng batas natin, ang mga acts of neglect, abuse, cruelty, or exploitation, kondisyon na nakakasama sa normal na development ng isang bata ay pwedeng maparusahan bilang child abuse ng penalty ng prisyon mayor in its minimum period o kulong na 6 years and 1 day hanggang 8 taon. At kung talagang magkakaroon ng parenting assessment at talagang hindi nararapat na maging magulang ang mga nag-exploit sa kanilang mga anak, pwede ring tanggalan ng parental authority ang mga magulang at i-entrust ang mga anak nila sa DSWD o sa ibang tao, whether temporarily o permanently. Kailangan natin alagaan ang mga anak natin. In any case, mga usaping batas, bibigyan po nating linaw para sa kapayapaan ng pag-iisip. Huwag magdalawang isip. Ask me, ask Attorney Gabby. Ikaw, hindi ka pa nakasubscribe sa GMA Public Affairs YouTube channel? Bakit? Mag-subscribe ka na, dali na, para laging una ka sa mga latest kwento at balita. I-follow mo na rin ang official social media pages ng Unang Hirit. Salamat, Kapuso.